Tapos na ang 5 taon na kasunduan sa kasal. Kailangan ng bayaran ang 50 milyon. Gusto naming umuwi sa baryo para magpahinga. Sertipiko ng kasunduan. Ang A4 na papel na ito ay masyadong magaan. Hindi ito angkop sa bigat ng 50 milyon. Palitan ng 80 gram na dalhin papel at i-print muli. Ay, ate. Ang paghihiwalay ay walang kinalaman sa bigat ng papel. Gusto mo bang tumakas sa utang? May problema ka ba? Kung gusto mong umalis, sundin mo ang mga patakaran ko. Kung hindi, pwede mong kalimutan ang 50 milyong balanse. Walang problema, huwag mo na lang kunin. Tinatangkang tumakas ka sa utang, ha? Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho ako para sa iyo at sa anak mong babae. Ang 50 milyon na ito ay sa akin, Snowhan me. Snowhan me. Noong araw, sino ang nakakita ng 50 milyon? Mas mabilis magpirma kaysa kanino man. Ha, walang kwenta. Simula noong 6 na taon ang nakalipas, naiinom ako hanggang mawalan ng malay. Naabuso ng di kilalang tao at winasak ang reputasyon ko. Dati-rati, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Kung hindi talaga kami kulang sa bigas. Handa akong gumanap bilang iyong asawa sa loob ng 5 taon. Babaeng salbahe. Kaya ka lang nagkakaganito dahil mahina ang iyong determinasyon, Dien. Kung gusto mong makuha ang natitirang bayad, bumili ka ng papel. Kung hindi, huwag na tayong pag-usapan. Bumili na ako, tara na. Sandali lang, Ginoong Su. Ipinapangako kong bibilhan kita ng pinakamabigat na papel sa buong bayan. Magtiis ka, Yang Gao. Kailangan mong magtiis. Kapag natapos na ito, mabibili mo na ang buong lawa ng isda sa nayon. Para sa 50 milyong, magtitiis ako. Tatay. Gusto mo bang makipaghiwalay kay nanay? Ayaw mo na ba ng iyong sunong yushui na maliit na kakanin? Huwag mo akong dagdagan ng drama. Anong sunong yushui? 5 taon na ang nakalipas. Inampun ka ng iyong ina mula sa ampunan. Ako ay kinuha ng iyong ina mula sa labor market. Tayo ay may purong komersyal na relasyon lamang. Wala tayong kahit anong koneksyon. Huwag mong gamitin ang emosyon o moral na panggagahasa sa akin. Naabala mo ang pagkita ko ng 50 milyon. Ako na ang bibili ng papel. Miyaw miyaw. Tingnan mo ang tatay mo. Hindi talaga siya pwedeng makatakas. Pag natapos na ito, lahat ng mga limitadong card mo, mama na ang bahala. Boss, kailangan ng pinakamabigat at pinakamahal na 80 gramong daolin na papel sa buong lungsod. Para sa pagprint ng 50 milyong kasunduan sa diborsyo. Ginoong Su, narito ang pinakamahal at pinakamabigat na 80 gramong daolin na papel sa buong lungsod. Ipinapakita ko ito sa inyo ng may paggalang. Mabilis na pirmahan at bayaran na. Maganda ang papel pero hindi ako makakapirma ngayon. Ano na naman? Pinalitan ng papel at na-type. Lahat ay bumagsak. Hindi mo ba kayang bitawan? Ayaw kong bitawan. Kailangan mong magdagdag ng bigas. Ngayon ay retrograde ang Mercury. Ang Mars ay nakasalubong ang Jupiter. Masama ang tanda, huwag pumirma ng kontrata. Lalo na hindi dapat pumirma sa iyong 50 milyong divorce agreement. Anong Mercury retrograde? Ikaw, isang bilyonaryang babae, nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga bituin. At ano naman kung ganon? Ang aking pera, ako ang may kapangyarihan dito. Anong sinasabi mong Mercury retrograde? Sa tingin ko, gusto lang niyang gawing panggagahasa ang aking 5 taon ng kabataan. Pigilan mo ang sarili mo sa paghahambing sa 50 milyong. Ano ang halaga ng Mercury? Pabalik ang galaw ng Milky Way. Maghihintay din ako hanggang bukas para sa mas magandang araw. Ginoong Su, pabalik ang galaw ng Mercury. Nagtapos ng 1-0 kasunduan. Lahat ay gawa sa imported na 80 gramong rice paper. Pumili ka ng kahit anong isa at pirmahan mo. Ikaw ang sumulat ng mga salita. Ikaw ang bumili ng papel. Ikaw din ang naghanda ng ballpen.
Talagang maalalahanin, di ba? Magsimula ka ng pumirma. Ang diborsyo ay usaping dalawa. Kailangan nating isulat ang kasunduan ng sama-sama. Pag-usapan natin ito ng isa-isa. Pinipilit mo akong pumirma ng mag-isa. Hindi ito paggalang sa akin. Lalo na sa ating 5 taon. Mula ngayon, maglalaan tayo ng 1 oras bawat gabi para pag-usapan ang mga tuntunin ng diborsyo. Kahit 1 minuto. Kahit 1 minuto, hindi ako pipirma. Ano? Kongreso, tayo lang, bukod sa 50 milyong. Ano pa ang dapat pag-usapan? Ayaw pag-usapan ang natitirang bayad na 50 milyong. Dapat talakayin ito ng masinsinan. Ginoong Su, anong pahina ang dapat nating talakayin ngayong gabi? Unang araw, sino ang makakakuha ng mga kaldero at kawali? Kahit ang panlinis ng siye, kailangang hatiin. Ito ba ay paghihiwalay o paghahati ng ari-arian? Unang usapin. Hati-hati ng ari-arian. 3 malalaking apartment sa sentro ng lungsod. 5 supercar. Lahat ng ito ay mula sa pagpapahalaga habang kasal. Ikaw ang pumili ng kalahati. Tama na. Walang anuman akong dadalhin. Ni 1 sentimo, ayaw ko sayo. Ang gusto ko lang ay ang 50 milyong iyon. Hindi pwede. Ito ay legal na karapatan. Kung hindi mo ito kukunin, hindi na maipagpapatuloy ang kasunduan. Ikalawang batas. Ako ang may karapatan sa pag-aalaga kay Meow Meow. Pero para sa mental na kalusugan ng bata, dapat mong bisitahin siya ng hindi bababa sa 3 araw bawat linggo. Sa mga holiday, dapat mong samahan siya buong araw. Sa 7 araw ng 1 linggo, 3 araw lang ang akin. Paano pa ako makakabalik sa nayon para magbantay ng isda? Bakit hindi mo na lang ako idikit sa subahay gamit ang pandikit? Ang ikatlong usapan tungkol sa kung sino ang mag-aalaga sa pusa pagkatapos ng diborsyo. Ay! Anong pusa? Saan galing ang pusa? 5 taon na, wala ka ng kahit anong balahibo ng pusa sa bahay nyo. Suwanwan, para lang makaiwas sa bayarin. Nagsimula ka ng mag-imbento ng mga nilalang, di ba? Ang pusa ay pwedeng pag-usapan na lang sa susunod. Dahil sa sobrang pagnanais mong magtakda ng hangganan. Bilang aking personal na chef sa loob ng 5 taon, pirmahan mo muna ang kasunduan sa limitasyon ng dedikasyon na ito. Pagkatapos ng diborsyo, bawal kang magluto ng itlog na may kamatis habang buhay. Ito rin ay itinuturing na iyong pangunahing lihim. Bawal mag-post ng anumang larawan ng pagkain sa iyong mga social media. Diborsyo na kasunduan. Sakaling lumabag, mawawala ng access. Kasunduan ng diborsyo, bawal ang lumabag. Sa loob ng 500 kilometro, bawal magluto para sa anumang babae maliban sa iyo. Kahit ang inahing baboy sa dulo ng baryo. Pananagutan na 1 bilyon. Nagnanakaw ka ba ng bangko? Kung sa tingin mo ay sobra, pwede kang hindi pumirma. Pero ang natitirang 50 milyon ay kailangan bayaran. Kung masyadong malapit ang iyong probinsya, mas mabuti pang manatili ka na lang at maging aking personal na kusinero habang buhay. Limang-daan kilometro, di ba? Hahaha. Ginoong Su, bumagsak ang plano mong 1-0 bilyon. Ang nayon na gusto kong balikan ay eksaktong 501 kilometro mula rito. Araw-araw akong nag-asikaso ng pigsa sa harap ng ngayon. Hindi ka na rin pwedeng makialam. Gusto mong pumirma ako ng kontrata. Ngayon ko lang pipirma ng pirma na yan. Pagkatapos pirma, kunin mo na ang bigas. Talaga. Sobrang swerte naman natin. Anong swerte? Si Suwanwan. Huwag kang magpanggap na nakakatakot dito. Nakapirma na ako sa papel. 501 kilometro ay 501 kilometro. Ngayon ay 1 kilometro para sa'yo. Ngayon, para kang isang bobo na parang si Jade Emperor. Bumaba ka na. Kailangan mo ring sumunod at ipadala sa akin ang 50 milyong. Lene.
Kakaiba lang ang naramdaman ko kanina. Dahil hindi ka lang mahina sa heograpiya. Pati ang impormasyon sa nayon ay hindi masyadong maasahan. Kamakailan lang, nakablock ka ba sa WeChat group ng production team ng inyong Wolong Village? Nakamute ba ito? Maging milyonaryo na ako. Sino pa ang magmamasid sa sira-sirang grupo ng ngayon? Nahihirapan manganak ang inahing baboy sa nayon. Kailangan kong bumalik para tumulong, upang tumugon sa pagsisikap ng pagpapaunlad ng kanayunan. Noong nakaraang buwan, ang Sugroup ay ganap na nakakuha ng isang pangunahing proyekto sa ekolohikal na turismo sa lalawigan. Ang lokasyon ay sakto, sa inyong nayon ng Wolong, upang makipagtulungan sa plano. Kayo sa buong nayon. Kasama na ang isda na lagi mong iniisip. Ay kolektibong kinukuha na. Natapos na ang kabuang paglilipat ng buong nayon, 1 linggo na ang nakalipas. Kabuang paglilipat. Ang mga plano ko para sa isdaan. Maliit na bagay lang ang isdaan. Ang mahalaga ay para sa magandang feng shui. Ang bagong lugar ng paglipat ng nayon ay nakaharap sa sentro ng lungsod. Tumpak na inilipat ng 1.5 kilometro. Binabati kita, Ginoong Yang. Dahil sa paglipat ng buong nayon na ito, ngayon ay perpektong napasama sa 500 kilometro na limitasyon ng pagbabawal. Kailangan mo lang maglakas loob na pumasok sa bagong nayon kahit isang hakbang. Agad na magiging epektibo ang 10 bilyong pisong multa. Para sa'yo, para lang sa akin. Pati buong nayon namin ay inilipat. Tao ka pa ba? Hindi na ako babalik sa nayon, okay ba? Sinira ang kasunduan. Pinulit ko ang kasunduang ito. Walang bisa ang protesta. Epektibo na ang kasunduan. Uwi ka na at magluto ng hapunan. Gusto ni Miao Miao ng sweet and sour ribs na ginawa mo. Apat na daan at 79.5 kilometro. Makasariling kapitalista. Para maloko ang 50 milyong ito. Kahit buong nayon ay inilipat mo sa akin. Nasa sweet and sour ribs na ito. Naglagay ako ng kalahating lata ng matandang suka. Sorka, ikaw na bruha. Anong hinihintay mo? Magdadalamhati tayo. Siguradong ikaw si Yang Gao. Ibaba mo na ang kutsilyo. Magpakilala muna tayo. Ang pangalan ko ay Hao Jian. Senior student ni Wanwan sa university. Kakatapos lang umuwi mula Wall Street. Talagang kakaiba ang pangalan na ito. Oh, Senior Hao Jian. Ikinalulugod kong makilala ka. Umupo ka, umupo ka. Anong gusto mong inumin? Longjing o malamig na tubig? Nagtatrabaho si Wanwan sa opisina sa gabi. Aking tatawagin siya para sa'yo. Huwag mo na siyang tawagin. Nandito lang ako para tingnan. At sa pagkakataong ito, hindi na ako alis sa bansa. May mga bagay kami ni Wanwan na dapat nang matapos ng tuluyan. Sa tingin ko, matalino kang tao. Dapat ay naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Mula sa liwanag ng buwan, ang sinasabing tunay na tao ay sa wakas bumalik na. Savior, ang aking 50 milyong at ang kontrata ngayong gabi. Sa wakas ay makakalaya na. Alam ko na masyado. Ginoong Hao, talagang mabait kayo. Huwag kayong mag-alala, ako ay may mataas na etika sa trabaho. Tiyak na hindi ako magiging hadlang sa inyo. Aasikasuhin ko na ang espasyo para sa inyo. Ito. Ano ito? Manual ng pagsasali ng tungkulin sa bahay 1.0. Ginoo Hao, dahil tatanggapin mo ang posisyon ko bilang asawa at yaya, kailangan nating magkaintindihan ng maayos. Tingnan mo dito, ito ang recipe ni Miao Miao. Kailangan gawing bituin ang karot. Ang broccoli naman ay dapat gawing malaking puno. Kung hindi, ayaw niyang kainin. May listahan pa ng 37 allergens. Pinakamahalaga. May nakasanayan si Miao Miao sa pagtulog. Kailangan may taong gagaya sa kanya. Sigaw ng dinosaur. Kailangan pa rin ng ganitong Mirex. Puno ng kapangyarihan ng hari. Medyo mahirap itong teknik. Nag-aral ako ng 3 buwan. Kailangan mo siguro ng kaunting oras para masanay.
Sandali, ito ang mga ginagawa mo araw-araw. 每天在做的。 Tatay, sino itong tito na mukhang si Fei Yangyang? 叔叔是谁啊？ Dumating ba siya para maging bago kong tatay? 爸的吗？ Itong mabait na tito. 这位好叔叔， Siya na ang magiging tagagawa ng mga bituin na karot mo mula ngayon. Wow! Kaya bagong tatay, magagawa mo bang magsalita ng kwentong pambata habang nakadapa? 故事吗？ Marunong ka bang mag-program sa computer? Pwede mo ba akong gawing cute na maliit na hayop? 动物吗？ Magagawa mo bang protektahan ako mula sa pang-aapi ng ibang mga bata? 动物吗？ Bilang isang tagapasa ng responsibilidad. Ay, hindi ba't ganito talaga kapag hindi ka naging tatay? Ginohaw, cash o scan, ano ang mas gusto mo? 现金还是扫码？ Aalis na ako at mag-impake. Hindi ko na kayo istorbohin para muling balikan ang mga lumang pangarap. Anong ginagawa ninyo? Ulat kay Ginoong Su. Nagsasagawa ako ng orientation para kay Ginoong Hao. Tinitiyak kong maayos siyang makakapagpatuloy sa trabaho ng aking asawa at ama. Para sa iyong kaligayahan. Ito ang huli kong tungkulin. 后一班长， Napakarami ng iyong gawain. 仓库，他们一袋子不是我随访了。 Wala na. Wanon. Hindi ako pupunta. Tatay, si Uncle Fiangyang. 这个飞扬扬叔叔 Kahit nakatayo lang habang nagsasalaysay, hindi marunong. Sobrang tanga niya, ibalik na lang natin. Meow meow, huwag magpasaway. Yanggaw. Sumama ka sa akin sa silid aklatan. Yung handbook na nasa labas, ikaw ang gumawa niyan. Gusto mo nang ibigay agad. Para kay Xuhan, si Hao Jianteng. Siyempre, Ginoong Su. 苏总， Bumalik na ang iyong puting buwan. Ako, isang pekeng, ay nagmamadaling kumuha ng pera at umalis. 放我走。 Ako, isang pekeng. Hindi ba ako mananatili dito bilang isang 1 kilowatt na ilaw? Sino ang nagsabi sa'yo na siya ang aking puting buwan mula sa buwan? Ay, hindi ba? Lene. Isang broken na lalaki na bumalik sa bansa para maghanap buhay lang. Bakit ko siya papasukan? Kung lalaki lang yan, sabihin mo sa security na paalisin siya. Bakit mo pa ako hinahawakan? Bayaran mo na ang 50 milyon agad. Maganda sana kung maghihiwalay tayo ng maayos. Mas hassle kung mag-away tayo ng harapan. Pero kung may legal na asawa kang lalabas para siraan siya, hayaan mong siya mismo ang umalis. Hindi pa nga makalabas ng hininga si Hao Jian. Ikaw ang pinakamagandang pananggalang. 8. Ang pinirmahan ko dati ay kontrata bilang full-time na yaya at asawa. Ngayon, pinapagawa mo sa akin na maging tagapangalaga ng bulaklak. Ito ay labis na labas sa aking saklaw at isang nakamamatay na aksidente sa trabaho. Ayaw ko na. Kahit na ikaw ay labis na baliw. Inilipat mo ang 8 village ng 400 at 79.5 kilometro. Hindi na ako makakabalik sa aking bayan. Pero makakabili ako ng walang upuan na tiket. Pumunta ka sa tabi ng probinsya na 502 kilometro ang layo para sa isda. Kung hindi mo ako kayang labanan, hindi mo rin ako maiiwasan. Ngayong gabi, aalis na ako at dadalhin ang aking mga gamit. Nakalimutan mo na ang tabi ng probinsya. Ang saklaw ng kompetisyon sa kasunduan ay may sentro sa punong tanggapan ng subgroup na may radius na 500 kilometro. Ang gustong puntahan mong kalapit na probinsya, ang lungsod ng Yunye, ay 482 kilometro ang tuwid na distansya mula rito. Saan ka pupunta para sa isdang palaisdaan? ₱1 bilyon. Ang kontrata ay magpapatuloy hanggang 18 taong gulang si Meow Meow. ₱1 bilyon. Ginoong Su, sino ba ang iniinsulto mo dito? 这是在看不起谁呢？ 1 bilyon lang ang gusto mong ibayad para sa aking kabataan. Ibig sabihin, kulang ang pera. ₱2 bilyon. Hindi ito tungkol sa pera, Ginoong Su. 真不是钱的事儿。 Mahirap talunin ang isang taong katulad ni Hao Jian. Mahirap niyang gawin ang trabahong ito. Sinasabi mong mahirap gawin. ₱3 bilyon. O hindi, ang ibig kong sabihin ay,
Upang protektahan si Ginoong Su mula sa pang-aabala ng mga masamang tao. Ako, si Yang Gui, ay hindi matatanggi. Pero may kondisyon ako. Gusto ko ng 2 araw na pahinga. Sa mga legal na pista opisyal. Dobling sahod at dapat may sasakyan pa ako. Ang gasto sa palengke at langis, sasagutin ng kumpanya. CJ. Ibibigay ko sa iyo ang Rolls-Royce Phantom na ito. Dagdag pa, isang secondary card ang ibibigay ko sa iyo. Malaki ang loob ng boss. Mabuhay ang boss. Kumuha ka man ng pera. Para sa kapwa. Para sa kapwa. Yung sa labas na ang apelyido ay Hao, hayaan mo na ako. Ngayon gabi, alisin ko na ang kanyang mga gamit at ipapawis ko sila. Wanwan, sa wakas ay alisin mo na ang taong ito. Nandito ako para sa iyo mula ngayon. Tito, mukhang mahirap ka, ah. Bata, kakabalik lang ng tito mula sa Wall Street. Mayaman ako. Anong laruan ang gusto mo? Tito, bukas ay dadalhin kita para bumili, okay? Hindi ako naniniwala. Katatapos ko lang marinig si mama at si papa sa pintuan. Na sinasabi mong ikaw ay isang bankrupt na lalaki na umuwi. Tito, ano ang ibig sabihin ng lalaki na umuwi? Dahil ba sa ikaw ay bankrupt at masyadong mahirap na? Kaya kailangan mong pumunta sa bahay namin para kumain ng noodles. Pero ang niluto ni Papa ngayon ay sweet and sour ribs. Walang noodles para sa'yo, ha? At saka, narinig ko kanina. Kakagastos lang ng nanay ko ng 300 milyon. Para ipagpatuloy ang pagluluto ng tatay ko para sa pamilya namin. 300 milyon, kung nalugi ka na, tiyuhin. Tiyak na wala ka ng 300 milyon, di ba? Paano mo naman kayang bumili ng mga buto-buto mula sa amin? Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang lugar para kumain ng noodles. Ikaw. Hindi mo akalain na papayagan mong humawak ng bigas ang mga bata para insultuhin ako. Lahat kayo ay napuno na ng bigas. Ganyan ang iyong mentalidad. Nais mo pang maging kontrabida, ha? Ay. Naway tulungan ako ng aking mga ninuno sa pag-aalaga ng aso. Sa wakas ay umangat na ako. Kapag natapos na ang kontrata, diretsyo na akong babalik sa bayan at mag-aalaga ng 100 ektaryang palaisdaan. Sino pa ang may lakas ng loob na utusan ako? Bibigyan ko siya ng sampal gamit ang black card. Tama na ang pagdarasal. Kahit anong dasal, hindi naman lalabas ang maliit na gintong tao. Bosu, anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Nagmamasid ako sa mga kwarto. Hindi ko naman kinuha ang mamahaling wagyu sa ref. Zutian, sa loob ng 5 taon, napakabuti mo sa pag-aalaga kay Miao Miao. Nung pinatalsik ni Miao Miao si Hao Zhao kanina. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa'yo. Basta hindi ka umalis. Laging may kalahati ka ng bahay na ito. Ay, tulong. Sabi niya kanina, kalahati daw ay mali. Ang ibig sabihin niya, gusto niyang lunukin ang pawis at dugo ko. Hindi pwedeng hatiin si Su, hindi pwede. Bagamat kakasiguro lang natin ng kontrata para sa peking asawa. At ito ay isang upgraded na bersyon ng full-time na kontrata. Pero hindi naman ito pagbebenta ng katawan, di ba? Nagsusuot ka ng ganyan sa gitna ng gabi at pumasok sa kwarto ko. Tapos makikipag-usap ka sa akin tungkol sa damdamin. Gusto mo bang gamitin ang iyong ganda laban sa akin? Gusto mo bang gawing totoo ang mga bagay na hindi pa nangyayari? At pagkatapos ay kunin ang aking 3 bilyong pawis at pagod. Maging bahagi ng pinagsamang ari-arian pagkatapos ng kasal. Sa huli, hayaan mo akong umalis na walang dala. Huwag mong isipin yan. Ang bigas na to ay buhay ko. Kung hindi mo gagamitin ang isip mo sa pag-aalaga ng aso. Bukas, lulutuin ko yan kasama ng mga buto. Kung talagang gusto kong makasama ka. Kailangan ko pa bang gumastos ng 3 bilyon? Pumunta ako sa pinakaastig na match na pinilit ng nanay ko na makilala ko. Hindi lang ako pinaghintay ng 4 na oras. Nang nakainom pa, tumigas pa ang mukha sa akin. Tumawag pa sa gitna ng gabi para magpuyat. Pinaghintay ka ng 4 na oras, tapos tinutulak mo pa ako. Daladala ang 3 bilyong ko. Sa gitna ng gabi, nakikipag-usap sa ganitong babae tungkol sa match. Hello, yang gago. Nakita ko ang apology mo sa WeChat kanina. Pero talagang nakakainis na umalis ka ng maaga sa blind date mo ngayon.
Mag-transfer ka sa akin ng 5,200 para makabili ako ng bag bilang pampalubag loob. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na yayain akong kumain. Wala akong balak bumili ng walang kwenta. Hindi ko sinabing bumili ka. Sinasabi ko lang na mag-transfer ka sa akin. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Nandito pa ako nakikipag-usap sa iba. Pwede namang bumili ng bag. Pero bago yan, kalkulahin muna kung magkano ang utang mo sa kanya. Ako ang tatay mo. Basta't nakatayo ka lang sa tabi ng tatay ko. Sino ka ba, yang aso? Ikaw na mahirap na alalay, may lakas pa bang mangibang bansa? Kakabili ko lang ng 3 bilyong piso para tapusin ang oras niya. Sweldo kada oras 2,500. Pinapahintay mo siya ng 4 na oras. Dagdagan mo pa ang danyos dahil sa iyong kalasingan. Maglipat ka muna ng 100,000. Bago ko isipin na payagan siyang ayusin ka. Sira ang ulo, 300 milyon. Isa siyang mahirap na tagapag-alaga na walang bahay o sasakyan. Anong pinapakita mong pagiging mayaman? Walang bahay, walang sasakyan. Ngayon siya'y umaalis. Ang Rolls-Royce ay binabayaran gamit ang walang limitasyong black card, samantalang ikaw ay karapat-dapat lamang na magmakaawa sa gitna ng gabi. Para sa isang sirang bag na nagkakahalaga ng 5,000, nakakatawa ka. Yang aso. Kapag kinuha mo ang aking bigas, ikaw ay akin. Ang akin, si Suwanwan, mula ulo hanggang paa ay dapat. Dapat ay top na bersyon. Bukas, sumama ka sa akin sa Susmo. Palitan mo lahat ng mga lumamong damit. Kung muli kang magsusuot ng damit na binili ko. At makikita mo ang mga taong hindi karapat-dapat. Ihuhulog ko kayo at ang Rolls-Royce na yon sa ilog para pakainin ang isda. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, boss. Mula ngayon, tiyak na ipatutupad ang diwa ng kontrata. Ikaw lang ang aking susundin. Siyempre, kailangan mong makinig sa akin. Dahil ikaw ay akin talaga. Sobrang saya itong libreng tubig. Talagang mas matamis kaysa sa labas. Kumperensya ng mga multinasyonal. Aayusin ko na ito agad. Huwag kang mag-alala, umupo ka lang dito. Kukuha na ang salesladi ng sukat na gusto mo. Babalik ako sa loob ng 5 minuto. Mahal. Gusto ko lang talagang isuot yung limited edition na bag. Nainis ako kahapon sa isang tao na nakilala ko sa blind date. Hindi mo man lang ako kinakausap para maaliw. Ay, akala ko sino na. Ito ba yung taong ayaw bumili ng bag na nagkakahalaga ng 5,000? At nagmamagaling sa telepono, si Yang Gao ba? Paano noong nakaraang gabi nagyayabang na natutulog sa mamahaling kutson? Ngayon, nandito na sa Sus high-end area. Nagsasamantala sa libreng aircon at sparkling water. Anong karapatan mong pumasok sa ganitong lugar? Ate, mali ang pagkakadrawing mo ng eyeliner. At saka, ito ay pampublikong pahingahan. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Pero ang suot mo, mas malaki pa ang logo kaysa sa mukha mo. Hindi ka pinigilan ng salesladi. Ginoong Shai, nandito na ang iced coffee nyo ng hipag mo. Tungkol sa proyekto ng outsourcing ng Su na susunod na quarter. Sana'y maisip nyo ang kumpanya namin. Kung hindi ito magtagumpay, talagang mababangkarote ang kumpanya ko. Lene. CJ. Pagkatapos nating mamasyal, pag-usapan natin. Huwag mo nang pansinin ang taong ito, Ginoong Shai. Isa lang siyang full-time na tagapag-alaga. Puno ng kasinungalingan. Ginoong Shai, ikaw ay isang mataas na opisyal ng Su Group. Ang pagpayag na makasama ang ganitong tao sa parehong lounge ay talagang nagpapababa sa iyong reputasyon. Mahal, tingnan mo ang kanyang hitsura. Binabaan niya ang antas ng buong mall. Dali mong paalisin siya agad. Nang makita siya, wala na akong gana bumili ng bag. Iyan isang taong walang kinalaman. Pero nagtatangka pang magpasikat sa teritoryo ni Sushai. Akala niya ba ito ay isang shelter? Guardia. Anong klaseng tao kayo? Agad niyo akong paalisin itong tao na ito. Isama sa blacklist ng mall. Ako. Tingnan ko nga kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang tao ko ngayon. Si Susu ay palaging mabuti. Bakit po kayo, Ginoong Su, ay personal na nag-inspeksyon? Hindi ko alam kanina na siya ay tao ninyo. Si Ginoong Su ay siya. Sinasadya ni Hao Jian na linlangin ako. Sabi niya ang Ginoo na ito ay isang manloloko. Ginawa ko ito para protektahan ang reputasyon ng mall. Kaya't ginamit niya ako bilang sandata. Wanwan, pakinggan mo ako.
Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hahaha. Kaya niyang maniwala sa kasinungalingan ng isang baliw na aso. Hindi ka karapat-dapat na umupo sa posisyon ng mga executive ng Su. Xie Yaoqian, tinanggal ka na. Ipapaalam ko sa legal at audit department na suriin ang iyong mga account. Kahit 1 milimetro. Maghanda ka ng magtahi gamit ang makina sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ito possible. Hindi ba siya isang ordinaryong tao na walang bahay at kotse? Paano mangyayari iyon? Tumingin kang mabuti. Ang pamilihan na ito ay ganap na pag-aari ng Su Group. At siya ang taong pinirmahan ko ni Su Wanwan sa halagang 300 milyong yuan. Ikaw na umakyat dito sa likod ng ibang tao, ay may karapatan bang makialam sa kanya? Hindi ka nga karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Si Hao Jian ang nanghiram sa akin. Yung tao na gagawin akong masama. Yung mga ganyang kalokohan na ginagawa mo sa Wall Street. Akala mo hindi ko nakikita. Yung mga outsourcing projects na hinahanap mo na kailangan ng Wall Street. Hindi ka bibigyan ng buong suklan kahit isang pagkakataon. 88,000 boss. 880,088 boss. Ang damit na ito ay ginto ba o bala? 880,000 ang damit na ito ay ginto ba o bala? Ang damit na ito ay ginto ba o bala? Ito lang ilang piraso ng tela. Makakabili na ako ng 2 bahay sa bayan namin. Boss Su, pag-usapan natin ito. Huwag nating hayaang kumita ang ibang tao sa 88,000 ito. Ibibigay mo na lang sa akin ang 500,000. Sa hapunan mamaya, magsuot na lang ako ng sako. At tiyak na makakalabas ka ng Paris. Yung aura ng boss sa Fashion Week. Hatyan natin ang kita, 70-30. Ngayon, ikaw na ang magbihis. At maglakad papunta sa hapunan. O kaya, papalitan ko na lang ng bodyguard ka. Itaas mo ako sa hapunan, pipiliin ko ang sarili ko. Ako na lang ang gagawa. Masyadong magastos ang boss. Napaka-generous ng boss. Boss, ang necktie na ito ay nagpapahirap sa akin. At ang mga leather shoes na ito ay sobrang tigas. Walang tatalo sa ginhawa ng aking tsinelas. Kung hindi, mas mabuting. Manahimik ka na. Mula ngayon hanggang matapos ang party. Kung mawala mo lang kahit kaunti ang suot mong ito, sisingilin ko yan mula sa 3 bilyong meron ka. Tandaan mo, ngayong gabi ikaw ang asawa ng chairman ng Su Group. Magpakita ka ng lakas ng loob. Huwag mo akong ikahiya. Para sa 300 milyong, handa na akong ipaglaban ito. Narinig ni Ginoong Hao na dadalo si Ginoong Su kasama ang kanyang asawa ngayong gabi. Mayroon po ba kayong inaasahan? Lene. Walang inaasahan. Nais ko lamang ipaalala sa lahat na huwag magpaloko sa mga panlabas na anyo. May mga tao na kahit nakasuot ng suit, hindi maaalis ang kanilang tunay na pagkatao. Ito. Isang taong ayaw bumili kahit ng bag na nagkakahalaga ng 5,000 yuan. Malamang ngayong gabi hindi pa gagamit ng kutsara at tinidor. Maghintay kayo at magpapatawa kayo. Talagang hindi mababago ang ugali. Halimbawa, kahit nakasuot ng suit ang ilang tao, hindi maitatago ang kanilang pagkabalisa at pagnanasa sa pera na parang mangungutang. Mag-ingat kayo ng mabuti. Si Su Wanwan ay nagkunwaring kasal. Kumuha siya ng isang tagapag-alaga mula sa probinsya at nag-arte ng 5 taon. Gamit ang ganitong mababang paraan upang makuha ang kontrol ng grupo. Su Wanwan, ginamit mo ang peking kasal upang linlangin ang board of directors. Upang makuha ang kwalifikasyon ng chairman. Hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Hinihiling namin na agad kang magbitiw. At tanggapin ang internal na investigasyon ng grupo. Kung aalis si Su Wanwan, mawawala ang 300 milyong ko. Laban para sa fish pond. Tama. Totoo ang kasunduan na ito. Sang-ayon ako. Wow. Pero hindi ito isang peking kasal. Ito ay tinatawag na kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian sa loob ng kasal. Si Ginoong Su bilang isang bilyonaryong pangulo, upang bigyan ang aming anak na babae ng isang tahanan.
At upang maiwasan ang posibilidad na ako ay magbago ng isip, nakunin ang kalahati ng mga bahagi ng Su Corporation. Inilabas niya ang kanyang sariling pera. Ganap niyang binili ang aking karapatan sa paghahati ng ari-arian. Mga ginoo at ginang. Si Ginoong Su ay umupo sa posisyon sa loob ng 5 taon. Ang halaga ng Su Corporation ay 3 beses na tumaas. Ang kanyang personal na mga arrangement ay hindi gumastos ng kahit 1 sentimo ng kumpanya. Sa halip, pinanatili ang ganap na seguridad ng mga bahagi ng grupo. Saan nagmula ang usaping panlilinlang? Putang ina, ang asawang ito ay hindi lang ayaw ng bahagi, kundi nagtatrabaho pa sa sahod na nakatakda. Talaga namang ito ay isang pambihirang proteksyon sa lungsod. Ikaw pa ang may dalang ninakaw na pribadong kasunduan para magkalat ng chismis dito. Isang bangkarote na utangin, na nagtatangkang makuha ang kumpanya. Gusto lang talagang pabagsakin ang presyo ng mga stocks ng Su. At nakawin ang pera ng lahat ng shareholders. Sino bang may lakas ng loob na galawin ang pera natin? Hawak-hawakan siya ng mga gwardiya. Agad na ipasuri sa legal kung bumili siya ng stocks ng Su na bumabagsak. Hayaan siyang magdusa sa loob ng bilangguan. Ano ba ang maganda kay Houchun? Pinagsikapan mong makipagsabuatan sa kanya. Gusto mong umangat sa aming ibabaw. Ngunit ang nakuha mo ay isang bankrupt na walang utang na maasahan. Yung ipinangako niyang bayad sa'yo ay utang na isinulat gamit ang overdraft na credit card. Siyang pumilit sa akin. Gago ka. Sinasabi mong ikaw ay isang elite sa Wall Street. Sinasabi mong basta makipagtulungan ako sa'yo sa red carpet at papahiya natin sila. Ibibigay mo sa akin ang 50,000 na bayad. Pati ang suot mong suit, hiniram ko pa sa pera ko. Walang pera, anong malaking pakitang tao ka pa? Ibabalik mo ang pera ko. Tumahimik ka, kung hindi ka lang kuripot, sana nakipagtulungan ka sa akin nang hindi ka tanga. Itinapon ng security ang 2 basura na ito. Tungkol sa board. Bukas sa kumpanya, dahan-dahang kalkulahin. Kamakailan lang, si Ginoo Su para protektahan ang presyo. Namatay ang milyong-milyong selula ng utak ko. Yung galaw mayong gabi, parang divine public relations. Pwede bang magdagdag ng konting bonus sa katapusan ng taon? Huwag naman sana katulad ng appliance na nag-isang bayad lang sa credit. Suwan, Xiaoyang, mga aso. Maghintay kayo sa akin. Siguradong makikita ko ang mga ebidensyang nagpapakita ng inyong peking kasal. Papaluhurin ko kayo sa kahiyan. Yang Gao. Salamat sa iyo ngayong gabi. Kung hindi ka tumayo sa harap ko, maaaring talagang mapasa iba ang Subruk. Akala ko lang siya ay isang tagapag-alaga na nakikita lang ang pera. Pero ngayong gabi, yung sandaling tumayo siya sa harap ng lahat at iningatan ako. Naramdaman ko talaga. Sana hindi lang ito isang transaksyon, sana ay mas malalim pa. Dahil naitakda na ang lahat ng ito, boss. Sige na, tapusin na natin ang bayarin habang mainit pa. Gasto sa pagliligtas ng entablado, party, at 200,000. Pondo para sa pagbuo ng depensa ng mga bahagi ng mga senior shareholder, 5 milyong. Ang pinakamahalaga ay, upang maitaguyod ang inyong magandang relasyon bilang mag-asawa. Isakripisyo ko ang aking sariling magandang reputasyon. Ang bayad para sa pagkasira ng kabataan na ito, ibibigay ko sa iyo ng 20% na diskwento. Tanggalin ang isang 0, kabuang 8.88 milyong. Ginoong Su, anong gusto ninyo, mag-scan o mag-swipe ng card? Ibigay mo na. Tumahimik ka, huwag mo akong pilitin na itapon ka mula sa sasakyan. Sige po, boss, ang taas ng iyong loob. Bumalik na sina mama at papa. Katatapos lang tumawag ni Lola at sinabi niya, na kayong dalawa ay napakasikat sa labas. Nasa trending na sa Jiangsheng. Miyaw miyaw, mga bata, huwag makialam sa mga bagay ng matatanda, matulog ka na. Sinabi rin ni Lola. Ngayon, sobrang galit ni Papa sa pagprotekta kay Mama. Ito ang tinatawag na tunay na pagmamahal sa oras ng pagsubok. Sabi ni Lola, matagal na niyang nakita na may gusto kayo sa isa't isa. Basta't maganda ang relasyon nyo. Mabilis na magkakaroon ng kapatid si Mia, di ba? Grabe, sobra na yang sinabi. Pero kung talagang nagmamahalan kayo, bakit natutulog si Papa sa guest room sa unang palapag araw-araw? Sa telebisyon, magkasundo sila. Natutulog sila Mama at Papa sa isang kama. Nandyan ba kayo para lokohin si Meow Meow? Hindi, Meow Meow. Si Papa ay humihilig tuwing gabi. Ayaw kong makinig. Sabi ni Lola, kung hindi kayo matutulog sa parehong kwarto ngayong gabi, ibig sabihin talagang kasal na peke kayo. Kaya bukas, magbabalot si Meow Meow ng mga gamit. At aalis para makitira sa Lola. Kailangan matulog ng tatay kasama si nanay ngayong gabi. Bukas ng umaga, ako mismo ang susuri. Magandang gabi. Magandang gabi. Boss, gusto ko munang linawin. Yung 8.88 milyon kanina ay kasama lang ang EV fee. Wala rin sa 300 milyon na kasunduan, na nakasulat na kailangan magbigay ng ibang serbisyo. Huwag mong isipin yan. May prinsipyo ako. Kahit anong dagdag, hindi ako papayag.
Yang Go, masyado kang nag-isip. Kahit na mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, wala akong interes sa'yo. Ay. Umupo ka lang ng maayos sa sofa buong gabi. Kapag nag-snore ka, bawasan kita ng 1,000,000. Heh. Yang Gao, yung ilang piraso ng limited edition na silk scarf na hawak mo. Sapat na para makabili ka ng bahay sa bayan nyo ng buo. Hindi mo akalain na gagamitin mo ito bilang lubid para sa not. Boss. Buksan ang isip. Kung ikukumpara sa aking sariling yaman, ano ang halaga ng isang piraso ng tela na bahay? Dahil napilitang magkasama. Upang ipagtanggol ang aking katwiran, kailangan nating magtakda ng mga alituntunin. Dapat malinaw ang presyo. Kapag lumagpas ka sa hanggahang ito, multa ng 100,000. Kapag nakatagpo mo ako, 500,000. Kung hindi mo kayang pigilin ang iyong sarili sa gitna ng gabi, magsisimula sa 1,000,000, at hindi ko naman kailangan. Depende sa mood ko. Kahit na magbigay ka sa akin ng 1,000,000, hindi ako lalampas kahit 1 milimetro. Matulog ka na at manahimik ka. Ito ang susi na ebidensya para sa panukalang pagbawi bukas. Huwag na huwag itong magkakamali. Tapos na. Kung gisingin mo ang ganitong mahilig sa pera ngayon, tiyak na abutin niya ang pagkakataon. Humihingi ng ilang daang libong bayad sa takot sa gitna ng gabi. Ang walang hiya na ito ay may abs pa. Si Ginoong Su ay iligal na pumasok sa teritoryo sa gitna ng gabi. Multang 100,000. Nagkaroon ng sinadyang pisikal na kontak sa ilalim ng kumot. Multang 500,000. Kabuang 600,000. Ikaw ba ay mag-scan ngayon? O bukas ng umaga pupunta ako sa finance para sa espesyal na apruba? Yuhu. Ako ang nag-apruba sa'yo, gago. Yang Gao, umalis ka na at matulog sa sahig. Si President Su ay nagkaroon ng legal na asawa. Parang pinagsasaksak na parang baboy, haha. Ito ay seryosong work injury. Kailangan magdagdag ng bayad, hindi bababa sa 500,000. Isara ang account. Hehe. Hahaha. Huwag kang tumawa ng walang kabuluhan. May mataas na antas ng board meeting ngayong umaga. Bilang aking mapagmahal na asawa, kailangan kang samahan ng buong oras. Ang bayad sa paglabas ay 100,000 kada oras. Malaki ang puso ng boss. Tinitiyak na matatapos ang misyon. Huwag kang magmadali sa pasasalamat. Mula sa sandaling pumasok ka sa gusali ng Su, kailangan mong gampanan ang isang ganap na sumusunod. Walang presensya na perpektong bodyguard at asawang walang trabaho. Makinig ka mabuti sa mga alituntunin. Una, kailangang laging nakahuli ka sa akin ng kalahating hakbang sa paglakad. Kung mauuna o malagpasan, may multa kang 100,000. Pangalawa, walang pahintulot na magtingin sa akin. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, may multa kang 200,000. Pangatlo, kung ang tingin mo ay lalayo sa akin ng higit sa 3 segundo, tumitig sa harap ng reception, may multa na 500,000. Hindi ito para kumita ng talent fee. Para kang binobomba ng biglaan. Sa lobby ng grupo ni Su. Grabe, ang aura ni Ginoong Su sobrang nakakatakot. Parang isang malamig na mamamatay tao. Hindi pwedeng tignan ang receptionist na babae, kahit tingin lang hindi pwede. Tingnan mo, nawala na ang 500,000. Sobrang pagod ng mga mata ko. Su Wanwan, ang mga desisyon mo kamakailan ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kumpanya. Kailangan ng simulan ng proseso ng pagtanggal kay Cheng. Tanggalin mo ako. Ang mga peking record na ito sa malaking screen. At ang pakikipagsabuatan nyo kay Hao Jian sa likod ng mga eksena. Mga ebidensya ng pagnanakaw ng pondo. Mas mabuti pang ipaliwanag ito sa legal department, mga direktor.
Ikaw, batang may mahabang buhok, naglakas loob kang lokohin kami. 竟然敢阴我们！ Sino ang tinutukoy mo, matanda? Lene. Ikaw ang tinutukoy ko. Sa utak mo na gumawa ng peking account. Babalik ako sa baryo at magpapakulo ng pataba para sa mga kamatis. Mas matalino pa ang mga kamatis mo. Isang tusong lobo na nag-imbento ng kasinungalingan. Nasaan ang security? Ikaw at ako, mga lobo. Ipagkakalat mo itong mga lobo na ito sa labas. 给我插出去！ Dali-daling dalhin sa legal department. Bitawan mo ako, Aa. ₱100,000 dagdag ₱300,000 dagdag ₱500,000. Ngayon, humaharap ka sa kabuang multa na ₱900,000. Bawas ang ₱300,000 na dapat mong makuha bilang bayad sa paglabas. ₱900,000 bawas ₱300,000. Ngayon, utang mo sa akin ang ₱600,000. Swerte naman, ang halagang ito ng multa ay eksaktong halaga na. Na nakuha mo kagabi habang nag-aapoy. Yang, nasaan ang tanghalian ko? Ulat kay Ginoong Su. Nakasulat ng malinaw sa ating kontrata. Ang tungkulin ng kasambahay ay limitado lamang sa 3 pagkain sa isang araw. Nasa kumpanya ako ngayon. Bilang isang tauhan na naka-assign, wala akong obligasyong maghanda ng pagkain. Ito ay para sa sarili ko. 那份儿 Ha, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Sige, hindi ako kakain. Lumayas ka dyan at kumain ka. Hindi pwede yun, Ginusu. Katatapos lang ng alituntunin mo kanina umaga. Kapag lumampas ka sa 1 metro sa opisina, may penalty kang 100,000. Para mapanatili ko ang natitirang kahinaan ko. Kahit na nakakalaso ng amoy ng ribs dito, hindi ako pwedeng kumain. Sabay kayong pinapakain ng gutom. Yung paraan ni Ginoong Su na magpanggap na may sakit sa tiyan ay napakatuwa na. Gusto mo na namang lokohin ako, di ba? Talagang balak mong isugal ang buhay mo para lang sa isang report. Dahilan sa isang ulat. 倒下去。 Gamot. Nasa drawer. Huwag mo akong hawakan. Ang pag-inom ng gamot ng walang laman ang tiyan ay parang pagpapakamatay. Ang top chef ay nag-customize ng adobong baboy na may mainit na tubig. Presyo ng emergency package, 200,000, bibilhin mo ba? Bibilhin ko itong 200,000. Mas mabuting magdasal ka na hindi ka mapatay. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba magsasawa sa paghabol sa akin? Huwag kang gagalaw. Baga kang uminom ng malamig na American coffee kahit may sakit sa tiyan. Balak mo bang magpatuloy hanggang sa makapunta ka sa higaan ng ospital, siye? Itong taong sakim sa pera na to. Parang hindi naman ganoong kasama. Yang Gao, kung gusto mo, pwede tayong. Nawala na ang sakit ni Su, di ba? 吃了吧？ Magkakaroon tayo ng usapan tungkol sa utang. Pork rib emergency set 200,000. Dagdag pa ang aking tradisyonal na masahe para sa sakit. Isang beses na serbisyo 400,000. Yang Gao, umalis ka na sa akin at pumunta sa accounting para mamatay. Ang boss ay sobrang galit, nakakasama sa tiyan. Kapag pinindot ulit, 1,000,000 na ang singil. Tandaan na mag-transfer ah. Momomo. Punasan ng isang florera 100. Kumita na ako ng 400 ngayon. Malapit na akong makakuha ng aking palaisdaan. Yang Gao, halika at tulungan mo akong i-zip ang likod. Service fee is a 0,000. Sake boss.
Nandito ako para maglingkod sa'yo. Boss, bakit ganyan ang suot mo sa 大 gabi? 晚上穿成这样， Saan tayo pupunta? Ilang matagal nang mamumuhunan sa proyekto sa timog ng lungsod. May pribadong salu-salo ng alak mamaya. Kailangan kong personal na tapusin ang huling kontrata. Hindi ka pwedeng pumunta. 绝对不能去。 Anong nangyayari sa'yo? Bakit? Sabi kong hindi. 就不行 Kung magsuot ka ng ganito para samahan yung mga lulong sa alak na yon, pwedeng mapagsamantalahan ka at magkalat ng iskandalo. Siguradong gagamitin ng mga matandang iyan sa board ang pagkakataon para tanggalin ka. Kung mapariwara ka, sino ang makakakuha ng 3 milyong utang ko? Hindi ko pwedeng hayaan na ang aking personal na riyen ay maglagay sa sarili nito sa ganitong panganib. Ang ibig sabihin ni Emir, yang ay, hindi ako pupunta sa salu-salo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ikaw ang magbabayad sa mga pagkalugi ng kumpanya. Upang protektahan ang aking sagradong ari-arian, kailangan kong samahan ang salu-salo ngayong gabi bilang personal na bodyguard at eksklusibong driver. Bayad sa serbisyo ng zipper, 1,000,000. Dagdag pa ang pinakamataas na anti-harassment package ngayong gabi. Presyo ng package ay 500,000. I-scan muna bago sumakay. Sino ang may lakas ng loob na tumingin sa'yo ngayong gabi? Babasagin ko na lang ang bote sa ulo niya. Yan 500,000 na ang nailipat. Magpalit ka ng suit na mukhang tao. Kita-kit sa garahe sa loob ng 5 minuto. Kung hindi mo mapainom ang mga investor na yan ngayong gabi, kukunin ko ang lahat ng pera mo. Boss, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ako ang hari ng inuman sa Jiangsheng. Pinakamagaling uminom dito. Sino ang mangahas na pilitin kang uminom? Papasukin ko siya ng nakatayo. Lalabas siya ng nakahiga, haha. Boss, masyadong masikip ang suit na ito. 太紧了。 Malaki ang magiging epekto nito sa pagpapakita ko ng galit mamaya. At kung maapektuhan pa ang damit ko kung matapakan ng siyam na ulam, kailangan mong i-reimburse ang gasto sa dry cleaning. Tumahimik ka, huwag masyadong magsalita pagpasok. Ipakita mo ang lakas ng Jiangsheng na parang isang matinding halimaw. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa proyekto sa timog ng lungsod ni Su, sige lang. Inumin mo na ang baso na ito. Agad akong pipirma. Boss Wang, hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Boss Wang. Ang tiyan ng boss ko ay pangunahing yaman ng Kiani Group. 的核心资产。 Ako na lang ang inom ng alak na ito para sa kanya. Hindi sapat ang baso para sa sinseridad. Ubusin ko ang 3 boteng ito. Pirmahan mo na ngayon, may lakas ka bang gawin ito? Yan CJ. 行， Ang pangit mong bodyguard. 要 Kung talagang may ganitong kapalaran na uminom hanggang matapos, ako agad pipirma. Sige, subukan mong magmatapang. Sino mang hindi makakatapos, siya ang tanga. 孙子， Ay naku. Ang lakas ng epekto nitong alak. 太大了， Boss, nahihilo na ako at nagsusuka, tulungan niyo ako. 快付我！ Talagang sumobra na itong batang ito. 极限了。 Samantalahin natin na lasing siya, pabagsakin natin. Brothers Yang, huwag kang magmadaling umalis. Hindi pa kayo nakapagpasalamat sa'yo. Isang tao, isang inumin para sa'yo. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Hindi na ako makainom pa. Maliban na lang kung magdadagdag kayo ng bayad sa gamot. 100,000 pesos isang baso. Kapag nandyan na ang pera, handa akong makipag-inuman sa inyo. 100,000 ay 100,000. Sige mga boss, buksan ang mga youth 为 code. 老总敞亮，扫码。 Magbayad muna bago mag-twist. 干杯！ Kung hindi mo maubos, ikaw ang tanga. 谁是孙子？ Magpadala sa WeChat ng 100,000 pesos. Sakit sa puso. Putang ina, talagang naisipan kong magloko ang utak ko. Ginastos ng 100,000 para bumili ng isang baso ng alak para pilitin ang sarili kong maging si. Gusto mong makatanggap ng 8 malakas na suntok. Umuwi ka na. CJ, ay mali ang pagkakaayos. 来了， Sa ganitong klase mong alkohol, paano ka makikipagbakbakan sa negosyo? Bayaran mo na yung natitirang 300,000 bago ka matulog. Hahaha. Nakuha na ng boss ang kontrata. 合同拿下了。 Nandyan na rin ang puwersang pang-impluensya. Para sa bayad sa pribadong seguridad. 哎 Bibigyan kita ng diskwento, 100,000 na lang. Tama ang usapan. Sige, mag-ingat ka. Gusto mo bang makatanggap ng sampal?
Umalis ka. Si Ginoong Su kagabi, nagmistulang si Tai Guili. Gasto sa medikal at pinsalang emosyonal dagdag. Kompensasyon para sa pagkawala ng kakayahang magtrabaho. Isang presyo, 500,000. Kung hindi ka mag-scan, dito ako maghahanap ng gulo. Walang makakalabas. Ginoong Hao. 6 na taon na ang nakalipas. Natitirang surveillance sa harap ng kwarto 8,806 ng Empire Hotel. 500,000 walang tawaran. Hahaha. Ayos lang, sinasabi ko na si Sumiao Miao. Paano siya magiging inampon? Noong mga panahong iyon, nag-activate ang gamot. Si Su Wanwan ay basta na lang nagdala ng estranghero sa kwarto. Ngayon, nagastos pa ng 300 milyon. Para kayang gaw na tanga na yon bilang tagapagmana. Para malihis ang atensyon. Sa gabing ito, ang ika-10 anibersaryo ng Su. Gagamitin natin ang video na ito bilang regalo sa kanya. Ng isang malaking kahihiyan. Yenan, isang subo lang, ilang daang piso. Hindi ako kakain, ayaw ko. Basta hindi kailangan gumastos. Round off, parang kumita na. Walang kailangan sa talumpati ni Ginoong Su. Ikaw, isang mapanlinlang na tao. Isang sinungaling na may magulong pribadong buhay. Walang karapat dapat na kumatawan sa subgroup. Mga kaibigan sa media. Akala nyo, si Su Wanwan ay isang perpektong si na malinis at dalisay. Ang simpleng lalaking ito ay ang kanyang mapagmahal na asawa. Lahat yan ay peke. Matagal na silang nagkasundo na maghiwalay. Yung may apelyidong Yang, siya ang pinasweldo ni Huami para maging tagapagpalit. Para takpan ang iskandalo na naganap 6 na taon na ang nakalipas sa Imperial Hotel. Na nagdulot ng kontrobersya dahil sa kanyang pagtataksil at pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal. Sira ang reputasyon. Su Wanwan. Kailangan mong agad na magbitiw sa posisyon. Lumayas ka sa Su. Lanan. Sa wakas, dumating na ang dapat dumating. Yang Gao, ang sombrero mo ay kumikislap na. Nasa pagkain ka pa rin ng lobster. Hurry up at umalis na sa pamilya ni Su. Ha. Ha. Putang ina. Di ba si Turner yon, yung lasing tayo 6 na taon na ang nakalipas? Sige na. Yung taong yon, natulog lang tapos umalis na agad. Ikaw ang nagpasimuno ng 250 yuan na insulto sa aking babae, ang iyong kriminal. Hao Jian, bulag ka ba? Buksan mong malaki ang mata, tingnan mong mabuti. Ang lalaking nasa video ay ako.
Ano ang ibig sabihin ng pakikisalamuha sa lalaki at babae ng walang patakaran? Si Su Miao Miao ang bunga ng aming pagmamahalan. Noong 5 taon na ang nakalipas, hindi pa kami nagpakasal. Dahil noong panahong iyon, nabigo pa lang ako sa negosyo. Ayaw kong magdusa siya. Sinasabi sa iba na ang pag-aampon ay para protektahan ang anak. Kami ay isang lehitimong mag-asawa. Kinuha mo ang pribadong video namin ng asawa ko mula 6 na taon na ang nakalipas. Bilang iskandalo. Naiinggit ka ba sa masayang buhay ng aming pamilya? Bumubula ka, malinaw na ang pinirmahan nyo ay kasunduan sa pag-upa ng kasambahay. Lene. Ang paglagda ng kasunduan sa mga gawaing bahay sa pagitan ng mag-asawa ay tinatawag ding pag-upa. Naiinis ang misis ko para sa akin. Ang pagbibigay ng kaunting pera ay tinatawag ding pag-upa ng tao. Kung hindi ka pa nakakaranas ng pag-ibig, huwag kang magpakahiya dito. Bouncer. Ihagis mo ang baliw na ito na sumisira ng pamilya. Yang J. Asawa. Nakaayos ko na ang sitwasyon para sa'yo. Pag uwi natin, ay dapat nating talakayin ng mabuti. Yung 250 yuan na kalituhan mula 6 na taon na ang nakalipas. Yung grupo ni Hao Jian ay nagbayad na para sa kanilang mga ginawa. Ngayon, oras na para ayusin ang utang natin mula 6 na taon na ang nakalipas. Ano ang ibig sabihin ng iniwan mong 250 pesos sa tabi ng kama? Gusto mo bang sabihin bobo ako? O iniisip mo lang na ganito lang ako kahalaga? May mukha ka pang magtanong. Noong panahong iyon, si Hao Jian ang nagplano para saktan ako. Puno ng paparazzi ang pasilyo. Para makaiwas ako, hinila kita sa kwarto bilang takip. Pero ikaw pa ang ganito. Bahagyang lasing at bahagyang gising. Tuwing 1-0 minuto, nag-ingay ka na gusto mong lumabas para hanapin ang mga kaklase. Naririnig ng buong palapag ang sigaw mo. Nanghihina ako, hindi kita mapigilan. Kaya tanging 250 na cash na meron ako ang ginamit ko para patahanin ka. Nagmakaawa ka 1 beses. Sisingilin kita ng 10 pesos. Nagsingil ako ng 25 beses. Bago ka matulog ng maayos. Ano bang pinagdaraanan mo ngayon sa akin? 25 beses, 10 pesos bawat isa. Kaya't umabot iyon sa 250 pesos. Na ako mismo ang naghirap na kumita habang medyo lasing. Sandali lang. Kahit na kinuha ko ang bigas mo, hindi mo mawasak ang pagkatao ko ah. Akala mo gusto ko ba? Nang umalis na ang mga tao ni Hao Jian, naghahanda na akong umalis. Ngunit biglang sumakit ang epekto ng gamot. Diretso akong nawalan ng malay. Nahiga ako sa kama. Ikaw ang tanging lunas na naisip ko. Kinabukasan, natatakot akong mahanap ka ni Hao Jian sa mga bakas. Kaya kailangan kong umalis kasama si Mi. 6 na taon na ang nakalipas, 5 taong gulang. Su Wanwan, huwag mong sabihin sa akin. Yung batang araw-araw na hinahatak ang buhok sa binti ko. Nakasakay sa leg ko at nagmamalaki. Hindi ito talaga ang inampon mo. Kundi noong gabing iyon. Hahaha. Sa wakas ay nagising na ang isip mo. Akala ko hawak mo ang counter. Para bilangin ang 250 pesos na bayad sa order mo sa buong buhay mo. Hindi ako naniniwala kung tunay na anak kita. Bakit hindi mo sinabi ng direkta nang natagpuan mo ako 5 taon na ang nakalipas? Sigurado akong nakita mo na mag-i-expire na ang kontrata ko na 50 milyong yuan. Ayaw mong ibigay kay Mi. Sinasadya mong gumawa ng anak na babae para mahuli ako. Kasabay ng pag-iwas sa 300 milyong yuan na natitirang bayad. Hindi ka naniniwala, di ba? 5 taon na ang nakalipas, sinuyod ko ang buong Jiangsheng. Nang makita kita. Sikreto kong ginamit ang iyong buhok para sa Yalit test. Ang antas ng pagtutugma ng Jin ay umabot sa 99.9%. Tungkol sa kung bakit hindi ko ito sinabi ng direkta. Noong panahong iyon, bagong pasok ako sa Su. Si Hao Jian at ang mga matandang miyembro ay araw-araw akong pinapahirapan. Kung maglakas loob akong ipaalam na may anak akong hindi kasal. Sila ang unang gagamitin si Miao Miao laban sa akin.
Maging ikaw ay gagamitin nila para takutin ako. Naglaan ako ng 50 milyong para pirmahan mo ang kontrata ng yaya. Hindi kita inupahan bilang katulong. Ito ay tanging pangalan lamang, upang makapagtagal ka sa tabi ni Miao Miao ng may katuwiran. Sa lugar na kaya kong protektahan. Kaya't sinadya mong itago sa akin ang 50 milyong hindi ibinibigay. At kumuha ng 300 milyong kontrata para sa renewal. Para lokohin akong pirmahan ang kontrata hanggang 18 taong gulang si Miao Miao. Upang mapanatili akong nandito. Sino ang manlilinlang sa'yo? Nakasulat sa kontrata, puti sa itim. Malinaw na nakasulat. Kapag umabot na si Miao Miao ng 18, buong halaga ang ibabayad. At sa kasiyanggaw, tayo ay mga legal na mag-asawa na may sertipiko. Ang 300 milyong ito ay ari-arian ng mag-asawa sa loob ng kasal. Kinuha mo mula sa kaliwang bulsa ko. Kailangan pa itong ilagay sa kanang bulsa ng bahay natin. Walang pagkakataon na makatakbo ka kahit 1 sentimo sa buhay na ito. Sama-samang ari-arian. Papasok sa kaliwang bulsa, papasok sa kanang bulsa. Akala ko kumikita ako mula sa mga babae na si. Ngunit sa huli, ako pala ang napagkakaguluhan na ligaw na sibuyas. Ikaw, masamang kapitalista. Ito ay panlilin lang. Ito ay habambuhay na pagkakulong. Ibalik mo ang aking pawis at dugo na bigas. Tatay, huwag kang umiyak. Sabi ni nanay, hindi ka natatakbo muli. Palagi kang makakasama ni Miao Miao at ni nanay. Ito ang aking pang-allowance na bigas para kay tatay. Tatay, matagal ko nang alam na ikaw ang tunay kong tatay. Lahat ng larawan mo nasa cellphone ni nanay. Binilang ko ang buong buhay ko. Sa huli, nagtrabaho pa kayo ng buong buhay para sa inyo mag-ina. Kalokohan ito. Pero dahil kay Miao Miao, tatanggapin ko ang habambuhay na pagkakakulong na ito. Pero si Suwanwan bukas sa almusal. Dapat magluto ka pa ng 2 pritong itlog. Dagdagan pa ng 5,000 yuan bawat buwan para sa pambili ng luho. Ito ang legal kong allowance sa trabaho sa loob ng bahay. Hindi pwedeng kulangan kahit 1 sentimo. Hahaha.